Magandang araw mga boss. Sa araw na to ay magpapaandar na kami ng aming bagong overhaul na 6D15 Mitsubishi engine. Chinik ko muna ang langis dito. Tapos start na agad. May spark po talaga yan. Kasi nawala kasi ang susi sa ignition switch. Napapansin nyo mga boss, ang hina ng ikot ng ating pulley. Kaya automatic, charge agad tayo. Ito pala yung mahiwaga namin na charger. Vintage pa to kaysa sa makina na in-overhaul namin. Kung mahina ang ikot ng ating crankshaft, sigurado yung hindi aandar. Lalo na pagka bagong overhaul. Ito na, pangalawang start na. Key pumps, andar agad diba? Kasi full charge ang ating baterya. Pero parang may tinuturo ang kasama ko. May usok daw na bumuga. Bakit malungkot ang bibi ko? Umiyak ka ba boss? Buga mo muna yan boss. Buga! Oh ha? Kaya pala ako umiyak kasi may leaking ang exhaust. Yun pala ang tinuturo ng kasama ko kanina. Sa punto na to ay mag-check muna ako ng langis habang umaandar ang makina. Dito ay tinitignan ko kung wala bang halong contamination ng ating wheel. Baka meron na naman tubig. Pagkatapos pala nito ay pumunta naman ako sa roof deck para tignan ang sitwasyon ng ating tambutso. Kung ano ba ang kulay na nilalabas ng usok ng ating makina. Sa punto na to ay medyo maputi kasi nga bagong overhaul. Normal lang yan. Ang kulay puti na yan ay mawawala din pag mainit na ang makina. Yan yung mga hinuhugas natin na diesel sa internal parts na ating engine. Hindi talaga mawala-wala ang pagluha ko dito. Naiiyak lang talaga ako kasi sobrang saya kasi napaandar na namin ng makina. At tingnan nyo naman ang pressure ng oil niya. Diba? Sobrang lakas. Oh, 70. Ayay, noko, 70 PSI. Ang lakas nun. Pero sa totoo lang mga boss, ang leaking talaga sa tambutso ang dahilan ng aking pagluha. Kaya ito na, dadali ni repair ni welder. Hindi na kasi madala sa gasket-gasket mga boss no. Nagpalipat-lipat na lang kami ng gasket. Dinalawa na namin pero ayaw pa rin mawala ang leaking. Yun pala, hindi pala pantay ang exhaust manifold niya. Ito na yung final na testing namin sa makina. Kinupol na pala namin ang generator niya para matest na rin kung ilan ang voltahe na lumalabas at para malaman ko na rin kung meron ba talagang kuryente na dadaan dito sa kanya generator. Inihanda ko na pala ang mahiwaga kong tester. Sa punto na to ay pumunta muna ako sa baterya upang ikabit naman ang ating positive terminal. Kailangan mo talagang disconnect ang baterya kung merong magwi-welding sa ating mga makina. Sa punto na to ay nag-check naman ako ng langis. Kailangan talagang mag-check na langis kada paandar ng makina para makita natin ang level nito. Ito na, papaandarin ko na. Kita nyo, may spark na naman. Kasi nga, nakadirekta nga talaga yan. Pero ang dali lang umandar nito mga boss, no? Siyempre, kami kaya tumira nito. Galit na naman mga basher dito. Wala ka namang basher boss eh. Actually mga boss, nag-request na talaga kami ng bagong ignition switch niyan. Hindi pa lang dumating. Kaya, para makatesting kami, ay direkta muna. Discarding noipi ba? Para makapaandar lang. Sa punto na to, ay nagtuslok-tuslok muna ako na aking multimeter. At kita nyo naman ang ngiti ko dito, di ba? Siyempre, kasi meron niyang kuryente. AC voltage para ang kinunan ko ng test dito mga boss. 3-piece pala ang generator na to. Merong 440 volts. Baka nagtataka kayo kung bakit ko ito pinakailaman. Kasi nga nagpalit ako ng panibagong diode rectifier para dito. At para malaman na 440 volts talaga ang kanyang output, ay kailangan kong itusok-tuslok tong multimeter. Kung gusto ka palang matuto ng tamang pagbasa ng mga electrical values at kung paano ang tamang paggamit ng multimeter, ay pwede mo puntahan ang video ko sa YouTube channel ko. At siguradong hindi ka magsisisi dito dahil ang ganda nga naman ang mga reviews at mga comment dito. Sa punto pala na to ay bigla akong natulala at natigilan. Napatitig talaga ako dito. Tinitignan ko lang pala dito mga boss ang vibration ng ating generator. Ino-observe ko lang kung malakas pa ang vibration niya. Baka meron na namang magsabi dyan na unsafe ang coupling ng aming generator kasi walang guard. Actually meron po yan. Tinanggal lang namin. And that's all. Bukas ay load na namin ito sa rampa ng barko, sa mga motor at sa lahat ng ilaw dito. Amping mga boss! Biyahe, biyahe, biyahe!